Good morning to all of us. I am Khalid Eslawan. I am the one who will discuss about what happened in Cavite Mutiny and Spanish accounts of the Cavite Mutiny. First of all, I will discuss about mutiny. Kasi merong iba sa atin na hindi pa natin alam yung salitang mutiny. Mutiny is similar sa word na rebellion, revolt, and riot. I'm giving an example of mutiny. Kumbaga, isa akong guro ng CSU pero hindi ako sang-ayon sa rules and patakaran ng president ng CSU. Kapag may ginawa akong action dahil doon, pwede na yun siya tawagin na mutiny. Okay. Bumalik tayo sa topic which is what happened in Cavite Mutiny. Nangyari yung Cavite Mutiny sa noong January 20, 1872 sa Arsenal ng Cavite. Ang Arsenal ay isang lugar na paggawaan ng armas o mga baril para sa Espanyol. Ang manggagawa na yun is ang mga Filipino workers. Nagsimula ang lahat nung ang government ng Spanish or ang mga Espanyol, inalis na nila ng privileges yung mga Philippine soldiers na naka duty doon sa Cavite. So, hindi sang-ayon yung mga nakatira doon sa Cavite. At doon na nag-start lahat. Gumawa sila ng mutiny or revolution. In addition, related yung Cavite Mutiny sa Philippine Revolution. That time na namatay yung tatlong pare which is ang Kumbursa. Nalaman ng batang sir sa kapatid niyang si Pasiano kung ano ang mga gawain or kung anong ginawa nung mga Espanyol na yon, mga Kastila doon sa tatlong pare. Ang El Filibusterismo na gawa ni Jose Rizal, kung hindi pa natin alam, inspired ito siya sa tatlong Gumbursa at nabasa ito ni Andres Bonifacio. Kilala naman natin si Andres Bonifacio, isang leader ng pinuno doon sa Philippine Revolution. To make the long story short, kung wala ang Cavite Mutiny, hindi mamamatay ang tatlong Gumbursa. Kung hindi sila mamamatay, walang Jose Rizal. Kasi ang sabi ni Jose Rizal, kung hindi namatay yung tatlong Gumbursa o ang tatlong pare, magiging pare na lang daw siya ng simbahang Katoliko. At kung wala si Jose Rizal, walang El Filibusterismo. Kung wala ang El Filibusterismo at No Limit Tangere, wala rin si Andres Bonifacio. At kung wala si Andres Bonifacio, wala ang Philippine Revolution. Dito naman tayo sa perception. May dalawang perception about doon sa Cavite Mutiny, which is ang Spanish accounts and Philippine accounts. And I'm the one who will be discuss about the Spanish account. Okay, so ang gagawin nating basihan ay ang perception ni Jose Montero y Vidal na isang historian at kay Rafael Izquierdo na dating Governor General ng Spanish government. Ang sabi dito, nagkaroon ng sabwatan yung mga Pilipinong pare, rebelde at ang mga kalaban ng Spanish para planuhin yung pag-aaklas o ang mutiny. And nung nalaman na yun ni Rafael Izquierdo na Governor General ng Spanish government, nagpadala raw siya ng mensahe doon sa hari ng Spanya na pinapaalam niya na gumagawa ng aksyon ang mga Pilipinong pare para paalisin sila sa pwesto o sa Pilipinas. At pare talaga naman sa pwesto yung tatlong pare, which means ang Gumbursa.
sabi niya rin dito na inakit ng mga Pilipinong pare yung mga rebelde at kalaban ng mga Spanya na magkakaroon sila ng magandang buhay, magbibigyan sila ng kapangyarihan, pera kapag napaalis ang Spanish government na ito sa Pilipinas. According kay Rafael Izquierdo, sabi niya na magsisimula yung pag-atake na yun sa arsenal ng Cavite, and sunod-sunod na papatayin yung mga high-ranking official ng Spanish government. And it will be followed to massacre of fires. And sabi niya rin na dapat yung pag-atake na yun is magsisimula sa hudyat ng paputok. That time na mutiny, sumabay yung fiesta ng Birhen ng Loreto. Siyempre kapag fiesta, 'di ba, may mga paputok yan. So akala ng mga tao sa Cavite, yun na yung hudyat para aatake sila doon sa Cavite. So sa kasamaang palad, natalo sila kasi walang dumating na reinforcement. So kung titignan natin yung perspective ni Jose Montero y Vidal and Rafael Izquierdo, it is concentrated against the liberal thinkers of Philippines. Ang liberal thinkers, sila yung mga nakapag-aral, nakapagtapos, nakapunta sa ibang lugar at dinala sa Pilipinas yung mga kaalaman nila, like sinishare nila sa ibang Pilipino na kailangan natin lumaya.